let us share to you the fascinating story of glowing signboards of Dotonbori. We also visited Shitenoji Temple and Tsutenkaku. Tara, let's go! Good day mga kabike day! We start our day dito sa Shitenoji Temple. Isa ito sa pinakalumang Buddhist temple dito sa Japan. Ito yung Neomon Gate papasok sa Inner Temple. Meron siyang 2 guardians na nagsisimbolize ng birth and death. Like any temples and shrine, merong cleansing before entering. Reminds me of the old days na naghihigib ng tubig. We just entered the Inner Temple grounds. This is the 5-story pagoda. In Buddhism, they are often used to house sacred relics and symbolize the paths to enlightenment. This is the main golden pavilion, named Kondo. This is the main prayer hall. While we are there, merong prayer ritual na nagaganap. Bawal ang picture and video. Tulad ng karamihan ng mga temple sa Japan, ang mga gusali ng Shitenoji ay hindi orihinal, ngunit muling itinayo sa tuwing nasira ang mga ito ng digmaan o mga natural na kalamidad. Ang templo ay itinayong muli noong 1963 na ginagaya ang eksaktong floor plan. Gayunpaman, ang templo ay itinalaga bilang pinakalumang templo at bilang the birthplace of Japanese Buddhism. Habang naglalakad na kami papuntang Tsutenkaku, napadaan kami sa Ishinji Temple. Buddhist temple din siya, pero medyo modern ang design. Tulad din ng Shitenoji, meron ding Neomon Gate na may 2 guardians na ibang sculptured design. Nakakagulat lang dito ang daming locals. Ang Ishinji ay tahanan ng mga labi ng milyong-milyong mga ninuno ng mga residente ng Osaka, partikular na tinatawag na Okutsubutsu, na translated bilang Bone Buddha. Pinagsama-sama nila ang mga abo sa isang uri ng resin at ang nagresultang mixture ay inuhugis bilang isang estatwa ni Amida. Kaya pala, papunta na tayo ng Shitenkaku. We took the elevator going up to the observatory floor. Ito yung view from above. ang observation tower na ito ay may taas na 103 meters, offering breathtaking view of the city. Mula rito, makikita ang pinakamataas na skyscraper sa Japan, ang Abeno Harukas. Ang Tennoji Park at Tennoji Zoo parehong matatagpuan sa halos 10 minutes lang from the tower. Ginawa ito noong 1912, nasunog noong 1943 at na-rebuild noong 1956 sa kagustuhan ng mga tao sa lugar. Ang Shitenkaku Tower ay actually nasa Shinsekai District. Ang Shinsekai ay sikat ngayon sa retro image nito. Sa Shotengai nito, isang shopping street sa Japanese, may mga arcade room, pachinko slot, makikinang na neon lights at mga restaurants. Tara, ipakita namin sa inyo. Nasa 10 town na tayo. Kung nais mo ng mga electronic items, camera, computer, pop culture, games, and anime, dito yan sa district na ito. Makakita ka pa ng mga nagko-cosplay na sari-sari ang style. Meron ding maid cafe and karaoke. Ang nakahiligan ng mga anak ko dito ay yung gachapon. Ito yung mga vending machine na nagdi-dispense ng capsule na may laman ng kung ano-ano na nakadisplay sa cover niya. Ang paborito nila yung mga cute items. Kawaii! Punta na tayo sa iconic na lugar nila, Dotonbori Street. Dito tayo papasok sa Ibisubashi Suji Shopping Street. Oops! Spotted agad yung Sanrio Store. Ang daming tao sa loob ng Onitsuka Outlet Store para bumili ng authentic na sapatos. Crowded dito kasi isa ito sa mas visited site dito sa Osaka. Alam mong nasa Dotonbori ka na dahil sa glowing signboards at maraming tao. Mas maraming signboards dito sa may tulay.
andito pa yung iconic Glico Running Man signboard. Papunta tayo sa isang hidden picture spot na makapture natin sa ibang perspective yung Running Man. Who do you think had the better shot? The history of this area goes back to 1612 when a merchant by the name of Yasui Doton invested all of his personal capital in an ambitious local development project. Ang plano ni Doton ay ilihis at palawakin ang Umesu River sa isang bagong daluyan ng tubig na mag-uugnay sa lokal network ng kanal sa Kisugawa River. Sa kasamaang palad, ang proyekto ni Doton ay naantala ng digmaan at siya mismo ay napatay sa panahon ng Siege of Osaka in 1615. Sa parehong taon, natapos ng pinsan ni Doton ang kanyang project at para sa kanyang alaala, ang bagong kanal ay pinangalanang Doton Bori o Doton Canal. The new canal brought with it a flood of trade, and from 1626, the area began to flourish as an entertainment district too, after theater companies and playhouses began to move into the area of the canal's southern bank. Kasabay nito, ang North Bank ng kanal ay nagsimulang umunlad sa mga restaurant at tea house na nagbibigay ng pagkain, inumin at libangan sa mga nanonood ng teatro pagkatapos nilang umalis sa mga sinihan. These days, however, Dotonbori is better known as a gastronomic wonderland crowded with restaurants, street-side food stalls, and bars. Nakakawili talaga ang pamamasyal sa mga ganitong lugar. Makakita ka ng bago sa iyong paningin. May natututunan sa history nito at ang kultura ng mga tao dito. Masaya ring pagmasdan ng maraming turista na kasabay mong namamasyal. That's all for day 4. Abangan na lang ang day 5 namin. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. You can also watch other videos here. Bye!